Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay tayo ay nasa aklat ng mga gawa, Kabanata 6. At narito si Pastor Jason sa pag-share sa atin sa ating morning devotion sa umagang ito. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Basahin natin ngayon ang mga gawa, Kabanata 6. Kahapon, tinalakay natin ang tungkol kay Ananias na nagdala ng kanyang offering at ang pinakapunong pari na gustong ipabilanggo ang lahat ng mga disipulo. So meron tayong internal and external na labanan. So sinabi natin na kung merong labanan, merong muling pagkabuhay, merong revival. So kung lalong sumisidi ang labanan, lalong sisidi ang revival. So hindi natin maiwasan ang mga labanan. Ito'y magpapatuloy. Ngunit wag nating ilagay ang ating paningin sa mga labanan. Ngunit dapat nating makita ang revival na masigit pa at magpagtagumpayan ang mga kahirapan at magkaroon tayo ng maraming pag-aani. Katulad din dito ng chapter 6, sa simula ay meron din silang mga problema dito. Verse 1, patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang kanilang mga byuda sapagkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Verse 1. So ang lahat ng ito ay nangyari dahil sa dumami ang mga disipulo at ang mga problema ay ay dumarami rin. So nagiging mas marami ang problema. So kung dumadami ang tao, mas nagiging marami din ang mga bagay na dapat mong iayos. Halimbawa, nung ang church ay hindi pa gaanong karami, so marami pa sa pagbibigay ng pakain, pwede pang kaya-kaya pang i-handle. Ngunit kung marami ng tao, marami ng kanang dapat gagawin, mga dapat iorganisa, sa pagpapakain lamang yon. So naalala ko, nung nag-organize tayo ng ating anibersaryo sa Expo, naglagay tayo ng 250 na lamesa. Ngunit ngayon, dito, meron na tayong 10,000 na mga tao. So, mas magiging marami. Katulad din ang nangyari dito sa chapter 6, na dumami ang mga tao. May mga 10,000 na taong pumasok sa church. So, dito sa chapter 6 ay ito ay mega church. So, ang mga simpleng bagay ay naging komplikado. Ngunit ito'y nagiging problematic sa mabuting paraan. So, dito napapabayaan na ang mga biyuda sa kanilang pang-araw-araw na pamamahagi. So, dito napapabayaan sila dahil sa dami na ng tao. So, pwede din nating isipin na ito ay problemang individual. So maaring sabihin natin na itong sambahin na ito ay hindi sapat ang kanilang pagkain para na makain sa araw na yon. Ngunit dito, ito ay isang grupo.
So dito sinasabi na ang mga lista laban sa mga Hebreo dahil ang kanilang byuda ay napapabayaan. So maring sinasabi nila, oh, minamaliit minamaliit nyo kami dahil ganito kami, pinapabayaan mo kami. So parang ito ay isang opposition sa isang bahagi ng grupo. So dito ang problema ay medyo komplikado. So dito ang kanilang pag-araw-araw na pamamahagi ng kanilang ikabubuhay. So maring binibigyan sila ng tatlong pagkain sa isang araw. 3 beses silang kumakain. So maring ganun ang nangyayari araw-araw. Tapos nang biglang, hindi ako nakatanggap ng aking pananghalian. So parang meron, wala, meron, wala. So maring nung una ay nawalan sila ng pagkain, okay lang isang beses hindi sila nakakain, pero naging madalas. Kaya nga sila ay nagreklamo. So bakit nangyari ito? Dahil sa masyado na silang nagiging busy. Dahil sa marami silang mga bagay na dapat atupagin. So itong mga nangyayari, ito ang mga problemang nangyari. Sa akin, sa nakaraang mga linggo, ay merong mga bagay na nangyari sa aking cell group. So ang isa sa kanila ay nasa Malaysia. So ito ay biglang pangyayari. So kinontak ang isang tao para tulungan ang siya at kinontak naman ang isa. So dahil sa ang lahat ay busy at nagtatanong, bakit hindi niyo siya napuntahan? So dahil sa ang lahat ay busy, so kailangan kong pumunta ng ospital sa madaling araw upang tugunan ang pangangailangan. So dito parang sinasabi nila, pinabayaan niyo ang aming mga biyuda. So ang mga bagay na ito ay naging komplikado na. So paano ang mga disipulo, paano nila tinugunan ang problemang ito? Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi nila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Ang paraan ng pagpapaliwanag ng disipulo, maring hindi ito ang iniisip natin. Maring iniisip natin bigyan ng systematic na pamamaraan para matugunan ang problema. So sinabi dito ng mga disipulo na hindi na nila dapat iwan ang pangangaral ng salita ng Diyos. So meron silang karunungan dito at talino. So sinabi nila na ang kanilang dapat gawin ay pangangaral lamang. Hindi nila dapat pangangasiwaan ang pamamahagi ng ikabubuhay at papabayaan ang pangangaral. So, kung sila'y mga siwa kung sila'y mga ngasiwa ng ikabubuhay at papabayaan ang espiritual na pagkain, so magkakaroon ng problema. So dito nagkakaroon din ng problema dahil napapabayaan na din ang kanilang ikabubuhay.
So dito inamin nila na napapabayaan nila dahil sa hindi nila din pwedeng pabayaan ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Katulad din ng mga preacher dati. So kung masyado tayong busy sa mga gawain, napababayaan natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. At dito minsan dahil sa pangangaral salita ng so dito sinasabi nila na verse 4, samantala iukol namin ang aming panahon at sa pananalangin at pangangaral ng salita. So kung wala kang mabuting komunikasyon sa Panginoon, dahil sinabi dito ang pananalangin, so napapabayaan ang pamananalangin. So meron silang karunungan dito sa ang mga disipulo kung paano nila tugunan ang mga problemang ito. So kung hindi mo unahin ang pangangaral sa salita ng Panginoon, ay hindi ka makakatugon sa pangailangan ng pisikal na pagkain. So kaya nga ang talino ay nasa kanila sa pagdesisyon. So pumili sila ng 7 lalaki. So kaya nagdesisyon sila na pumili ng gagawa ng 7 lalaking iginagalang na puspos ng espiritu, matalino upang ilagay sa mga tungkuling ito. So napaka-interesting ng mga katangian na sinabi dito ng mga apostol. O pwede din nating sabihin, maaaring nating sabihin na maganap na lang tayo ng mga taong alam ang catering. Para hindi na sila mag-prepare ng lahat ng mga bagay. Yan ang normal na inisip natin. Pero dito sinasabi na itong mga taong ito ay ginagalang. Kanilang pinili na 7 ay mga taong ginagalang, puspos ng espiritu, matatalino. So, dito in-acknowledge ng mga disipulo na itong gawain ito ay hindi madali. At kailangan nila ng taong matatalino. Bakit? Dahil ang gawain ito ay kailangan ng talino, kailangan ito ay nangangailangan ng malaking pera. So, yeah. So kailangan ang mga taong ito ay iginagalang dahil sa ang pagpapakain ay kailangan nilang bumili. So kailangan ng mga resibo, kailangan ng pangasiwaan ng lahat ng mga bagay na ito. So dapat ang mga taong ito ay matapat. So hindi madali na busugin ang lahat. So dito sa pangasiwa ng pagkain, kailangan i-prepare mo ang pagkain, ang lasa, at ang iba pa ay ang pangangailangan ng kanilang kalusugan. So ito ay mahirap. So kailangan na pangasiwaan ito na ang lahat ay mabubusog. Ang iba naman ay, halimbawa, maring ang iba ay gusto ng noodle, ang iba naman ay allergy sa noodle. Maring ang sinasabi maring ang isa ay sinasabi na gusto ko ng dessert.
Ang sabi naman isang, ayoko ng dessert kasi bawal yun sa aking kalusugan. So dito ang mga ganitong sitwasyon ay kanilang harapin. So mahirap ito. Kailangan nilang mapuspos ng banal na espiritu at ang talino kung paano ito pangasiwaan. So ilang tao ang dumating, ilan ang tao na napapakainin nila. So ito ay nagbabago depende sa mga attendance. Ganon din sa ating network conference. So ang iba ay hindi lahat sa kanila ay mananatili. So minsan ay ang iba ay isang araw, iba ay 3 araw, iba ay bigla na lang umuwi. Kailangan kasi i-book ang mga rooms sa kanilang tutuluyan. So binabayaran na natin ang kanilang kwarto na tutulugan. So dito makikita na kailangan mo talaga ng talino kung paano mo pangasiwaan ang lahat ng ito. Kaya nga gumawa ng mga arrangement ang mga apostles na ganito. So dito makikita natin na bakit natutuwa ang mga disipulo. Dahil wala silang kaalam-alam kung paano pangasiwaan ang gawaing ito. So sinabi nila, pumili kayo ng mga taong gagawa ng mga bagay na ito. So katulad lang din yan sa simbahan o sa ating mga trabaho. So wag nating isipin na, napaka-busy ka. Sabi ng tao na ang dami mo ginagawa. No, hindi. So, pwede mong i-delegate ang trabaho. Kaya nga dito, pumili sila ng 7. Ang una ay si Esteban. So, nung napili nila, merong resulta. Verse 7, nagpatuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang mga sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, maging ang mga paring Hudyo na marami ring sumampalataya. So dito sa kanilang ginawa na kapag sila ay nakapanalangin ng mas mataimtim at nakapangangaral, so dumami. So dito sinasabi, lumaganap ang salita ng Diyos sa mga lugar at ang mga sumampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. So dito, ito ang naging epekto. Sa verse 7, sinasabi na parami ng parami ang mga sumampalataya. Dahil ang spiritual na pagkain ay naibigay. At ang pagkain na at ang tatlong angka. So lumaganap ang salita ng Diyos, ang mga disipulo ay dumami at ang mga sumampalataya ay dumami rin at ang maraming mga pari ang Hudyo ang sumampalataya. Verse So dito sa Acts, sa mga gawa chapter 5 verse 14 dumami. Pero dito sa chapter 6 verse 7, ang mga paring Hudyo ay marami ring sumampalataya. Alam niyo ang mga Hudyo, ang mga Levita, ang mga pari, napakahirap nilang maniwala. Pero ngayon dito, makita natin na itong mga paring ito ay sumampalataya na sa kay Jesus. So maaring binigay nila ang pangangaral
sa tamang pangangaral na kahit na ang mga pari ay namangha at sumampalataya. So dito sa verse 1 hanggang 7, kung titingnan natin, so sa nakaraang kabanata, sinabi doon tungkol sa kay Ananias at kay Sapphira na sila ay nagsinungaling sa kanilang offering at sinatabi nila ang kanilang ang nagsatabi sila ng pera sa kanilang naibenta. So dito ito ang mga naharap nila, yung mga problema sa mga byuda na hindi na nabigyan ng kanilang nabubuhay. So wag tayong matakot kung itong mga problemang ito, itong mga bagay na ito ay nangyayari sa ating buhay. Kasi makikita natin na ang naging resulta nito ay maganda. At gumawa ang Diyos ng magandang bagay dito. So dito sa verse 8, ito ay tungkol sa kay Esteban na pinagpala ng Diyos, pinagkalooban ng kapangyarihan kaya nakagawa siya ng maraming kababalagan at himala sa harapan ng madla. At dito merong external na labanan na nangyari. So dito sinasabi sa nakaraang kabanata ay mga disipulo ay nabilanggo ngunit sila ay pinalaya ng anghel. So dito itong taong ito na si Esteban ay nakagawa ng maraming kababalagan himala sa harapan ng madla. At umatake din dito ang kaaway. So, verse 10, ngunit wala silang magawa sa karunong kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya nga sila ay nakipagtalo sa kanya, ngunit wala silang magagawa. Kaya inudyo kanilang magalit ang mga tao kay Esteban. So, ang main na chapter para kay Esteban ay bukas sa chapter 7. Ngunit dito sa kabanatang ito siya ay hinuli, binalanggo at sa susunod na chapter siya ay pinatay. Nung nabasa ko ang kabanatang ito sa verse 10, ngunit wala silang magawa sa karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban sa kanyang mga sinasabi. So siya napuspos ng banal na Espiritu at napuno ng karunungan. Dahil yan ang requirement ng 7 nangangasiwa. Di ba? So, salamat sa Diyos at hindi nila pinili ang ang mga taong nangangasiwa na ay marurunong lamang sa catering. Ngunit pinili nila ang taong napuspos na iginagalang at mga taong may matatalino at napuspos ng banal na Espiritu Santo. So sa simbahan ng may 10,000 na tao, siya ay kilala na matalino, iginagalang at puspos ng Espiritu Santo. So nung siya ay nangaral, siya ay nagkaroon ng nagkaroon siya ng ganitong katalinuhan sa lahat ng mga ministry, kailangan natin ng ganitong pagpupuspos ng banal na Espiritu. Na puno ng karunungan dahil hindi natin alam kung ano ang labanan na naghintay sa atin sa susunod na araw. Kaya dito tugma ang pagkakapili nila kay Esteban. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ni Esteban nung siya ay napili
na mga siwa para sa pangangailangan. Maring sinasabi niya, ako pinili, hindi nga ako nagluluto sa bahay, paano pa ako bibigay? So, yan ay sa aking imagination lamang. Iniisip ko lamang ang mga bagay na yon. So, maring hindi siya, wala siyang experience sa pagpapakain. Pangangasiwa sa pagkain. Ngunit dahil sa kanyang pananampalataya ay makikita. So maari siyang meron siyang malaking hangad na paglingkuran ng Panginoon. So bakit siya napili at pinadala dito? Maring hindi niya din iniisip. So, maring sinabi ni Stephen, maring inisip natin pag tayo ang napili kay Esteban, maring sabihin natin na bakit mo ako pinili dito sa pagpakain na kinuha mo aking time. Ngunit dito si Esteban ay pinili, ngunit nung siya ay nag-commit ng kanyang sarili dito, ginamit siya ng Panginoon sa pambihirang pamamaraan. So gumawa siya ng maraming himala at sa harap ng maraming tao. At nang siya ay hinuli at pinatay, diyan ay sa sunod na chapter. At kumalat ang mga disipulo sa ibang lugar. Kaya nga lumago pa ang salita ng Panginoon sa mas iba't ibang lugar. So, maaaring hindi inisip ni Esteban na ganun ang mga mangyayari. So, pinili lamang siya upang pangasiwaan ng pagkain. Ngunit ginamit siya ng Panginoon hanggang sa siya pinatay at kumalat ang salita ng Panginoon sa maraming lugar. So, maaaring hindi niya ito na iniisip na ganito. So, dapat mag-rely tayo sa Panginoon at tanggapin ang bawat ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon dahil hindi natin alam kung paano tayo pangungunahan ng Panginoon, kung ano ang gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi mo rin alam na dadaan ka sa mga ganitong pagsubok sa paggawa ng ministry. Maaring si Stephen ay nanalangin ng 3 oras at nung pinili siya, maaring niya sasabihin na, pinili mo ako para magsiwa sa pagkain, hindi na ako makapapanalangin. Hindi ganito ang nangyari. Nung tinanggap niya, ginamit siya ng Panginoon at dahil sa kanyang pagtugon ay gumawa siya ng maraming mga himala. So, ang Diyos ay may plano sa kanyang mga ginagawa. Dapat lang natin gawin ang mga bagay na ibinibigay sa atin. At maging malapit tayo sa Panginoon, maging seryoso sa kanyang salita. Gawin natin ang inaataas sa atin. Gawin natin ang nakaatas sa atin at dito ang Panginoon ay gagawa sa atin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Kung maraming tao ang tumatanggap sa Panginoon, marami din mga problema na gagawin. So dapat maging handa tayo sa mga gagawin. So bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan kung paano tayo makikipag-communicate sa isa't isa. So dito na nagtatapos ang ating morning devotion sa umagang ito. Maraming salamat sa